Happy and blessed day, everyone, and welcome to XJC's online worship service. We're all given another opportunity to praise, worship, and thank the Lord for all His goodness and all the mighty deeds despite of what we are going through right now. Let us keep our faith deeply rooted in the presence of God, for only God can give us hope that never disappoints, says in the book of Romans. So let us never stop in giving God the highest praise, glory, and honor. We will be led by the XJC's worship team in singing songs of praise to God, and the opening prayer will be led by Sister Maya. Isang mapapalang pangako sa ating lahat sa amin ito, tayo po ay ulit aawit sa ating mga Jesus. And tayo po ay dapat magalak sa pagmamahal dahil tayo ay pupuri sa ating mga masama ito. Nais ko pong basahin kung nakasulat sa awit 95 verse 1 to 2. Tayo na lumapit kay Yahweh ng Diyos, siya ay nangitan, ang patutuntihan, ating mga halugan, masayang ito. Tayo na lumapit sa kanya, presensya naman sa lahat, siya ang umihim ng mga umiting ng tuwa at ganda. Kaya kung sa mga ito, tayo po ay aawit sa ating mga ito mayroong tuwa at ganda sa ating mga puso. Kaya po, tayo po ay maging handa sa presensya natin ng mga sama. Thank you.
patuloy po kami magpupuri at magpapasalamat sa umagang ito, Panginoon. Father God, kayo po nawa ang manguna at maipokus po namin ang aming mga sarili sa aming paglilingkod sa iyo sa umagang ito, Panginoon. Dinadalangin po namin ang mga gagamitin nyo sa umagang ito, Panginoon. Mula sa MC hanggang sa magpapaawit, Panginoon. Ganun din po, Lord, ang bibigay ng inyong mensahe, Panginoon. Salamat po, Lord, sa iyong kadakilaan, sa iyong katapatan sa bawat isa sa amin, Father God. Salamat po, Lord, sa iyong patnubay. Salamat sa iyong malabay na pakpak, Panginoon. Alam po namin, Lord, na you are the reason kung bakit kami patuloy na nagpupuri at magpapasalamat sa iyo, Panginoon. Dahil alam po namin, Lord, na ikaw ang aming kaagapay sa aming buhay, Panginoon. At patuloy humihingi rin po kami ng kapatawaran sa aming mga pagkukulang, Panginoon, sa aming mga nagagawang pagkakasala, Father God. Kaya Lord, maraming salamat po sa lahat-lahat. I'm praying also sa aming pastor na patuloy niyo po siyang bigyan ng kalakasan ng kanyang pangangatawan, Lord. Ganun din po ng kanyang spiritual life, Father God. I'm praying also, Lord, sa aming mga kapatira na malayo sa aming Panginoon. Naway sila ay aming makasama muli sa pagpupuri sa iyo, Panginoon. Lahat ng ito'y dinadalayan sa pangalan ni Kristo Jesus. Amen. Tayo po ay mag-iawit sa ating mga sambahan niya ito. Kasi bago po tayo mag-awitan muli sa ating mga mga kasi po sa akin. Nakasula sa awit chapter 128 verse 4. Ang sino man kung si Yahweh kung pusong susundin, buhay niya ay umungan at laging magpapalala. Kaya sa umaga ito, tayo ay sumunod sa presensya natin ng Panginoon. Tayo ay pagpuli at magpasalamat
maunawaan natin kung ano man ang nais ituro sa atin ng ating Panginoon Diyos. Ang sabi po ng salita ng ating Panginoon sa Aklat ng mga Awit, chapter 119, verse 105, "Salita mo isang tanglaw na sa akin ay patubay, sa landas kong daraanan, liwanag at tumatanglaw." Kaya ating pong patuloy na hiling ang ating pakinig at ang salita po ng ating Panginoon Diyos ay dadalhin ni Sister Lizelle. Sa mapagpalang umaga sa bawat isa, sa pangalan ng ating Panginoong Diyos, tayo ay muling sasamba sa ating Panginoong Diyos sa pamamagitan naman ng pakikinig ng Kanyang salita. Sa umagang ito, mga kapatid, alam ko na tayong lahat ay muling bumalik sa ating online service, pero wala namang talagang reason para tayo ay huminto sa pagpupuri at pagsamba sa ating Panginoong Diyos. Amen po ba? Amen. Wala po tayong dapat na maging rason para tayo ay huminto sa pagpupuri sa pangalan ng ating Panginoon Diyos. At sa umagang ito, muli nating tanggapin ang panibagong paalala, panibagong aral na nagmumula sa ating Panginoon Diyos. Ang ating teksto ay matatagpuan sa Awit 91, verse 4. Psalms chapter 91, verse 4. Sabi dito, "Lulukoban niya sa lilim ng kanyang malabay na pakpak, sa kalinga niya ay natitiyak mo na ikaw ay ligtas. Iingatan niya at ipagsasanggalang pagkat siya'y tapat." Ito ang mabuting balita ng ating Panginoon Diyos. Sa araw-araw ng ating mga buhay, hindi natin alam kung ano ang mga mangyayari. So, hindi natin eksaktong alam kung ano ang mga magiging sitwasyon natin sa ating pang-araw-araw na pamumuhay. Maaaring merong magandang mangyayari, maaaring merong din hindi magagandang pangyayari. Maaaring meron din may positibo, maaaring meron din negatibo. At sabi nga nila, sa panahon natin ngayon, nung wala na daw lugar na masasabi mong ikaw ay ligtas or ikaw ay safe, no? Kasi nga, marami kapag tayo ay pumunta sa ibang lugar, maaaring meron pa rin krimen, no? Kahit saan tayo makapunta, merong mga gumagawa na hindi mabuting bagay. At sa ating nararanasan sa ngayon, no, maraming lugar or halos lahat na ng lugar ay hindi na nakakaligtas sa virus. Kaya nga tayo ay nasa pandemic pa din sa mga panahong ito. At masasabi natin na parang hindi na tayo safe, no? Parang hindi na tayo ligtas sa mundong ito. At pinagpauna naman na sinabi ng ating Panginoong Jesucristo na yung ating mundo ay pasaman-pasama. Sinabi yan sa Mateo chapter 24, verse 12. Sabi sa Matthew chapter 24, verse 12a, sabi dito, ang kasama ay lalaganap, no? Sabi ang kasamaan daw ay lalaganap. So, unang-una pa lang sinabi na sa atin na ang kasamaan ay lalaganap dito sa ating mundo. Kaya nga niremind din tayo sa Romans chapter 12, verse 2, na huwag tayong umayon sa takbo ng mundong ito. Mag-iba na tayo ng ating isipan, mag-iba tayo ng ating mga gawi, sapagkat pasama nga ng pasama ang ating mundo. At kalat sa mundo ang kasamaan. Kahit subukan mong manood ng TV, subukan mong makinig ng mga balita, subukan mong magbasa ng balita, marami kang iba't ibang klase ng kasamaan, no? Iba't ibang hindi mabubuting bagay na bababasa, maririnig at makikita. At kapag doon tayo nag-focus sa mga bagay na hindi magagandang nangyayari, no, maaaring ito'y magdulot sa atin ng maaaring ito'y magdulot sa atin paminsan ng labis na pag-iisip. No, maaaring ito'y magdulot sa atin ng bagabag sa ating mga damdamin. No, ito'y magdulot sa atin ng pag-aalala sa ating mga kaligtasan. Yun nga, nag-aalala tayo kung safe pa ba tayo. Nag-aalala pa tayo kung tayo ba ay ligtas pa. No, kasi nga kahit saan tayo pumunta, maaaring tayo ay makaranas ng mga hindi mabubuting bagay. Ngunit, sa umagang ito, patuloy nating tignan, patuloy nating alamin kung ano ba yung mensahe ng ating Panginoong Diyos na nais niyang patuloy nating baunin. No, kahit hindi man tayo nakakapag-service ng physical na tayo ay sama-sama, ngunit nais ng ating Panginoong Diyos na sa pang-araw-araw ng ating buhay, lagi nating baunin yung kanyang mga salita, lagi nating baunin lahat ng kanyang paalala sa kahit anong sitwasyon na ating mararanasan. No? Lahat ng nagnanais or lahat ng may gusto ng kaligtasan, no, ng safety, ng kalinga,
no, matatagpuan lamang natin yun sa ating Panginoon Diyos. Kaya sa umagang ito, kapatid, kung sa tingin mo, ikaw ay nangangailangan ng kalina, ikaw ay nangangailangan ng kaligtasan, lahat tayo ay nagnanais ng kaligtasan, no, lahat tayo ay nagnanais na maging maayos ang ating kalagayan. Matatagpuan lamang natin yan sa ating Panginoon Diyos. Basahin natin yung sinabi niya sa Nahum chapter 1, verse 7. Sabi dito, napakabuti ni Yahweh, siya'y kanlungan sa panahon ng kalimpitan. Tinatangkilik niya ang napaaampon sa Kanya. So, pag tayo ay nasa panahon ng kagipitan ng ating mga buhay, ng kagipitan dahil sa ating mga kalusugan, na tayo ay nag-aalala sa ating mga kalusugan at gusto natin na tayo ay maging safe. Sabi, sa Lord tayo magpakanlong. Sa Lord tayo magpakupkup sapagkat i-entertain tayo ng ating Panginoong Diyos. Hindi niya tayo hahayaan lang dyan. Hindi niya lang tayo basta pababayaan. Pag tayo ay lumapit sa Kanya, sabi sa Kanyang salita, tinatangkilik niya ang napaaampon sa Kanya. So pag lumapit tayo sa ating Panginoong Diyos, sigurado na matatanggap natin yung kaligtasan na nagmumula sa ating Panginoong Diyos. At ano pang sabi sa unang Pedro, chapter 5, verse 7. Sabi dito sa unang Pedro, chapter 5, verse 7, ipagkatiwala ninyo sa Kanya ang inyong mga kabalisahan sapagkat Siya ang kumukupkup sa inyo. So, meron pa ba tayong mga kabalisahan sa ating mga buhay? Sabi ng ating Panginoong Diyos, sa Kanya na natin ipagkatiwala sapagkat anong sabi? Siya yung kumukupkup sa atin. Siya yung yumayakap sa atin. Katulad ng sabi sa ating teksto sa umagang ito, sabi lulukuban niya tayo ng Kanyang malabay na bakbak. Kaya kung meron tayong mga kabalisahan, kung meron tayong mga isipin sa ating mga buhay, no, sa Diyos tayo lumapit at sabi, sa Diyos natin ipagkatiwala sapagkat kukupkupin tayo ng ating Panginoong Diyos, kakanlungin tayo ng ating Panginoong Diyos, tatangkilikin tayo ng ating Panginoong Diyos at hindi niya tayo kailanman papabayaan. At sa umagang ito, no, lagi tayong merong reason para magpuri, lagi tayong merong reason para magalak sa presensya ng ating Panginoong Diyos. At sa umagang ito, nire-remind tayo muli ng ating Panginoong Diyos na in His hands, tayo ay safe. No? Sa presensya, sa kamay ng ating Panginoong Diyos, tayong lahat ay ligtas, meron tayong kaligtasan, tayo ay Kanyang niyayakap, pinoprotektahan tayo ng ating Panginoong Diyos. At para mas matandaan natin yung salitang safe, no? Safe tayo sa presence ng ating Panginoong Diyos, bigyan natin siya ng meaning, kung anong ibig sabihin ng safe para mas mabilis natin siya maalala. Sabi, yung S daw ay para sa secured, no? Sa presensya ng ating Panginoong Diyos, tayo pong lahat ay secured. Pag sinabi pong secured, sabi sa dictionary, free from danger, free from fear and anxiety. Tayo daw po ay hindi alipin ng danger. Tayo ay hindi alipin ng takot o pagkabalisa. No, sapagkat secured tayo sa ating Panginoong Diyos. Kumbaga, protektado tayo ng ating Panginoong Diyos. Sabi nga doon muli sa ating teksto, sabi niya, lulukuban niya tayo ng Kanyang malabay na bakbak. Kaya kapatid, sa umagang ito, namnamin mo yung pagyakap ng ating Panginoong Diyos. Pakiramdaman mo yung paglukob ng ating Panginoong Diyos sa iyo. No? Pakiramdaman mo yung Kanyang pagyakap sa umagang ito. Kung ikaw ay nakakaramdam ng kabalisahan at pagkatakot, no, isipin mo at pakiramdaman mo yung yakap ng ating Panginoong Diyos. Anong sabi niya sa awit 118, verse 6? Basahin natin sa awit 118, verse 6. Sabi dito, kung itong si Yahweh ang aking kasama at laging kapiling, walang pagkatakot sa aking darating. So, kung lagi pala nating kasama yung ating Panginoong Diyos at lagi nating kapiling yung ating Panginoong Diyos, walang pagkatakot daw na darating sa bawat isa. Hindi tayo kailangang maging alipin ng pagkatakot, no? Hindi ka dapat magpaalipin dyan, hindi tayo dapat magpaalipin dyan sapagkat tayo ay sigurado na secured tayo sa presensya ng ating Panginoong Diyos. At dapat naisi ng bawat isa, bawat anak ng Panginoong Diyos, na lagi tayong maging malapit sa ating Panginoong Diyos. No? Lagi natin naisip na tayo ay laging kasama. No? Lagi natin kasama ng ating Panginoong
Patuloy tayong laging lumapit sa Kanya. Huwag tayong lumayo sa presensya ng ating Panginoong Diyos. Ano pang sinabi sa Hebreo, chapter 13, verse 6. Sa Hebrews chapter 13, verse 6, sabi dito, walang pag-agam-agam na masasabi natin, ang Panginoon ang tumutulong sa akin, hindi ako matatakot ano ang magagawa sa akin ng tao. So, ito ay isang magandang paalala para sa bawat isa na hindi na natin kailangan mag-agam-agam pa. Hindi natin kailangan magdalawang isip no mag-doubt sa ating Panginoong Diyos or sa magagawa ng ating Panginoong Diyos. Sapagkat sabi dito, ang Panginoon ang tumutulong sa akin, hindi ako matatakot ano ang magagawa sa akin ng tao. No? Hindi na tayo matatakot kung ano magagawa ng tao sa ating paligid. No? Hindi na tayo matatakot sa virus. Hindi naman sinasabi na huwag na tayo mag-ingat. No? Pero hindi ito dapat magdulot sa atin ng balisa or pagkatakot. No? Sapagkat sa presence nga ng ating Panginoong Diyos, tayong lahat ay secure. Kaya sa umagang ito, mga kapatid, sa salitang safe, ang letter S ay para sa secure. Tayo po ay secure sa ating Panginoong Diyos. At pangalawa, yung letter A, He is our armor. Sabi, yung ating Panginoong Diyos daw, yung ating armor. Pag sinabing armor, sabi, defensive covering for combat. Marami tayong challenges, marami tayong mga pagdadaan ng troubles, no, trials, difficulties sa ating mga buhay. At hindi natin yun malalagpasan ng tayo lang. No, hindi natin yun mapaglalabanan kung sa sarili lang natin kalakasan tayo mananangan. No? Sasabihin natin, ay kaya ko to, ako lang mag-isa. No? Pero sa totoo lang, hindi natin kayang paglabanan yung ating mga trials, ng ating mga troubles, mga challenges, difficulties na mararanasan nang wala yung ating Panginoon Diyos. Sabi, defensive covering for combat. So, ready yung ating Panginoong Diyos na siya'y maging defense natin. No, na siya'y maging armor natin sa bawat laban natin sa ating buhay dito sa lupa. Sabi, siya yung ating matibay na tanggulan, siya yung ating matibay na protection. So, meron tayong armor na nagmumula sa ating Panginoong Diyos. Basahin natin sa ikalawang Samuel, chapter 22, verse 2. Anong sabi? Sa ikalawang Samuel, chapter 22, verse 2. Sabi dito, si Yahweh ang batong kublihan, matatag na muog sa aking sanggalang. So matatag po yung ating sanggalang. Hindi po siya basta-basta nabubuwal, na isang tabig mo lang, nabuwal na yung iyong sanggalang, nabuwal na yung iyong tanggulan. Pag yung ating Panginoong Diyos po yung ginawa nating tanggulan, ginawa nating sanggalang, sabi, hindi po ito basta-basta mabubuwal. Sabi, si Yahweh ang batong kublihan, matatag na muog na aking sanggalang. So matatag po yung ating protection, matatag po yung ating pinagtataguan. Yung nagpo-protect sa atin ay matatag po at yun yung ating Panginoong Diyos. Ano pang sabi sa Isaiah chapter 54 verse 17? Sabi sabi dito sa Isaiah chapter 54 verse 17, basahin po natin. Sabi, ngunit mula ngayon ay wala nang sandatang gagamitin sa iyo at masasagot mo ang anumang ibinintang sa iyo. Ang mga lingkod ko'y aking ipagtatanggol at sila'y bibigyan ng pagtatagumpay. Ito ang sabi ni Yahweh. So, kanina masasabi natin, no, walang pag-agam-agam, masasabi natin na ang Diyos ang tumutulong sa atin, ano ang magagawa sa atin ng tao, di ba? So, ngayon, no, tayo ay patuloy na nire-remind ng ating Panginoong Diyos. Sabi niya, sila'y bibigyan ng pagtatagumpay. So, meron tayong pagtatagumpay sa ating Panginoong Diyos at sa anong sabi, wala nang sandatang gagamitin sa iyo. So, ibig sabihin, wala pong makakagapi sa atin. No? Wala pong makakapagbuwal sa atin pag yung ating sanggalang ay nagmumula sa ating Panginoong Diyos. At syempre, yung armor na sinasabi dito, hindi po siya physical armor na talagang susuotin natin na tayo makikipaglaban sapagkat alam po natin na ang kalaban natin ay hindi po nakikita. No? Yung kalaban po natin ay hindi natin ito nakikita sapagkat
maaaring ito'y ating iniisip, no? Ito po ay gawa ng ating kaaway. Kaya dapat tayo din ay ready sa armor natin. At yung armor na sinasabi dito is yung salita po ng ating Panginoong Diyos. Kaya palagi po tayong lahat ay ini-encourage ang bawat isa na tayo ay makapagbasa ng salita ng ating Panginoon Diyos, sapagkat ito yung magiging weapon natin, magiging armor natin, panglaban natin sa ating mga kaaway. Anong sabi? Sa Kawikaan, chapter 4, verse 6. Basahin natin yung Kawikaan, chapter 4, verse 6. Sabi dito, huwag mo itong babayaan, ikaw kanyang iingatan. Huwag mo siyang iiwan, ikaw ay kanyang babantayan. So, ito pong mga salita ng ating Panginoong Diyos, pag ito po ay ating binasa at ating sinabuhay at ating inilagay sa ating puso at isipan, sabi daw, iingatan tayo nito at lagi tayong babantayan. No, nagiging weapon kasi natin siya pag tayo ay nakakaranas ng iba't ibang sitwasyon sa ating mga buhay. No, ito ay nagiging weapon natin, pwede natin panglaban sa ating mga kaaway or sa ating kalaban, no, or sa diablo. No, meron tayong mahuhugot na salita ng ating Panginoon Diyos. So, yun yung pangalawa, na una tayo ay secure sa ating Panginoong Diyos. Pangalawa, siya yung ating armor, at yung armor na yun ay yung salita ng ating Panginoong Diyos na lagi dapat natin binabasa. At pangatlo, sa word na safe, no, yung letter F, sabi dito, lagi natin i-remind yung ating sarili na yung ating Panginoong Diyos po ay faithful. Tapat po yung ating Panginoong Diyos sa lahat ng kanyang pangako. Pag sinabi po niya na tayo ay secured, pag sinabi po niya na tayo ay protected, totoo po niya. At dapat po natin panghawakan niya na tayong lahat ay secured, na tayong lahat ay protektado ng ating Panginoong Diyos. At hindi niya tayo bibiguin sa lahat ng kanyang pangako. Anong sinabi niya sa ikalawang Thessalonica, chapter 3, verse 3? Sabi dito, tapat ang Panginoon, bibigyan niya kayo ng lakas at ililigtas sa diablo. So, sinabi po dito na tapat yung ating Panginoong Diyos. Maaaring meron tayong mga taong nakasalamuha o nakasama na hindi sila naging tapat sa kanilang pangako o mga sinabi, pero yung ating Panginoong Diyos po, sigurado tayo na lahat ng kanyang sinabi sa atin, lahat ng salita niya na narinig natin, siya po ay tapat dito. At sabi dito, bibigyan niya kayo ng lakas at ililigtas sa diablo. So, hindi niya tayo papabayaang lumaban lang ng mag-isa, sapagkat sabi ng ating Panginoong Diyos, pagkakalooban niya tayo ng lakas at ililigtas niya tayo sa gawa ng masama. No, marami na tayong pagkakataon sa ating mga buhay na naranasan natin yung katapatan natin, Panginoong Diyos. Amen ba? Amen. Marami na pong katapatan yung ating Panginoong Diyos. Maraming promises na po na natupad yung ating Panginoon para sa bawat isa. At yun ay patuloy niyang tinutupad sa atin. Kaya wala tayong dahilan para hindi natin panghawakan yung mga pangako ng ating Panginoong Diyos. Ano pang sabi? Sa Awit 33 verse 4. Basahin natin yung sinabi sa Awit 33 verse 4. Sabi dito, si Yahweh ay tapat sa kanyang salita at maaasahan ang kanyang ginawa. So, tapat po yung ating Panginoong Diyos sa kanyang salita at maaasahan po natin ang pagkilos o paggawa ng ating Panginoong Diyos. So, kung dito, nawawalan tayo ng pag-asa sa ating mga nasa paligid, no? Pero sa ating Panginoong Diyos po, lagi tayong merong pag-asa. At yung sabi niya, yung salita niya ay lagi natin maaasahan. Yung pagkilos niya ay lagi natin maaasahan. Ano pang sinabi niya sa Deuteronomy chapter 7 verse 9? Sabi niya dito, alalahanin ninyo na si Yahweh ay Diyos na hindi marunong sumira sa pangako. So yun nga, sabi ko kanina, maaaring may mga pangako o mga may salita na tayong narinig dito sa mundong ito na hindi natupad. Ngunit sabi ng ating Panginoong Diyos na lagi nating tatandaan, yung Diyos lang natin ay hindi marunong sumira sa kanyang pangako. Sabi, tapat sa lahat ng umiibig at sumusunod sa Kanya at ipinadarama niya ang Kanyang pagmamahal hanggang sa ika-1,000 saling lahi. So, hindi lang tayo yung makakaranas ng katapatan natin, Panginoong Diyos. Hindi lang niya sa atin tutuparin yung Kanyang mga promises, kundi sa mga next generation pa natin, yung mga susunod na lahi pa natin. Ganun po
kabuti at ganun po katapat yung ating Panginoong Diyos. Kaya hindi po tayong, huwag po tayong mag-doubt sa mga promises ng ating Panginoong Diyos. Maaaring meron tayong mga panalangin na sa ngayon hindi pa niya tinutugon, no? Pero alam natin na mayroong mas better na plano ng ating Panginoong Diyos. At kung ano yung the best para sa bawat isa, yun po yung pinagkakaroon ng ating Panginoong Diyos. Yun po, yung para sa letter F natin, lagi natin tatandaan yung ating Panginoong Diyos po ay faithful sa kanyang mga promises, faithful sa kanyang salita. At pang-apat po, sa word na safe, yung E ay, He is eternal. No, lagi po natin tandaan na yung ating Panginoong Diyos ay eternal. Ibig sabihin, wala siyang hanggan. No, walang hangganan yung pagka-Diyos ng ating Diyos. Sabi, hindi natatapos or hindi natatapos ang kanyang pagkilos. No, hindi siya limited. No, wala siyang limitasyon. No, sabagat yung ating Panginoong Diyos po ay walang hanggan ang kanyang habag, walang hanggan ang kanyang kalinga, walang hanggan ang kanyang pagtugon sa ating mga pangangailangan. Lagi po natin tandaan, kahit anong kailangan natin, no, yung ating Panginoong Diyos po yung magpo-provide dito at hindi po yung limited na, hanggang dito lang ang ibibigay ko sa'yo. Ito lang ang maibibigay ko sa'yo. Hindi po limited yung kayang gawin ng ating Panginoong Diyos. Kumbaga, unlimited po yung blessing ng ating Panginoong Diyos. Yung tulong na kailangan natin, yung habag, yung kalinga, yung kaligtasan na kailangan natin, hindi po siya limited lang. No, hindi lang ngayong pandemic lang. No, kundi hanggang sa malagutan tayo ng ating hininga, laging nandyan po yung pagtulong ng ating Panginoong Diyos. At siya po ay walang hangganan. No, wala pong makahihigit sa ating Panginoong Diyos. Basahin po natin yung Pilipos, chapter 4, verse 19. Sabi sa Pilipos chapter 4 verse 19, at buhat sa kayamanan niyang hindi mauubos, ibibigay niya ang lahat ng inyong kailangan sa pamamagitan ni Kristo Jesus. So ano man yung ating mga pangangailangan, financial man yan, mental, spiritual, no, emotional, ay matatagpuan po natin sa ating Panginoong Diyos. At sabi, buhat sa kanyang kayamanan na hindi nauubos o hindi mauubos. So, hindi po natin mauubos ang blessing ng ating Panginoong Diyos. Hindi po natin mauubos ang kayang ibigay sa atin ng ating Panginoong Diyos. Sabi ng ating Panginoong Diyos ay eternal. Ibig sabihin ng eternal, existing at all times. So, nag-i-exist po yung ating Panginoong Diyos sa lahat ng oras, sa lahat ng pagkakataon ng ating mga buhay. Hindi po siya natutulog. No, hindi po siya nagpapahinga lang at walang ginagawa. Lagi pong kumikilos yung ating Panginoong Diyos. Lahat ng salita niya, lahat ng pangako niya, ito po ay tunay na buhay at totoo. No, yung kanyang salita ay tunay na buhay at totoo para sa ating lahat. Basahin po natin yung awit, chapter 90, verse 2. Sabi sa awit chapter 90, verse 2, wala pa ang mga bundok, hindi mo pa nilalalang, hindi mo pa nilikha itong buong daigdigan, ikaw noon ay Diyos na pagkat ikaw ay walang hanggan. So wala pong hanggan yung ating Panginoong Diyos. So bago pa mag-exist ang mundong ito, nandun na po yung ating Panginoong Diyos. Sapagkat siya nga po ay walang hanggan. At wala pong makahihigit sa kapangyarihan ng ating Panginoong Diyos. Ano pang sabi sa 1 Timoteo chapter 1 verse 17? Purihin at dakilain magpakailanman ang iisang Diyos, haring walang hanggan, walang kamatayan at di nakikita. Kaya yung ating pong paglilingkod sa ating Panginoong Diyos, kahit tayo po ay nasa kanya-kanya nating mga tahanan, hindi po yun nasasayang, sapagkat ito po ay ating pagbabalik ng ating pagpupuri at pagsamba sa kanyang dakilang pangalan, sapagkat karapat dapat mong itaas ang pangalan ng ating Panginoong Diyos. At lagi po natin tatandaan na yung ating pinaglilingkuran, sabi, ito daw yung Diyos na magpakailanman, siya yung Diyos na nag-iisa, siya yung haring walang hanggan, walang kamatayan at di nakikita. So eternal po yung ating Panginoong Diyos. Hindi po siya limited lang, no, na seasonal lang yung ating Panginoong Diyos. Kundi at all times nag-exist po yung ating Panginoong Diyos sa buhay ng bawat isa. At sabi nga, yung salita niya, no, yung mga pangako niya ay hindi kukupas at mga salita niya ay wala din hangganan. Anong sabi sa Isaiah chapter 40, verse 8? Basahin natin ang Isaiah chapter 40, verse 8.
Oo, ang damoy nalalanta at kumukupa sa mga bulaklak. Ngunit ang salita ng Diyos ay hindi lilipas. Hindi po lilipas ang ating Panginoong Diyos. Ang kanyang mga salita po ay hindi po lumilipas at hindi po naluluma. Ito po ay laging buhay sa bawat isa. No, at alam natin na lahat ng salita ng ating Panginoong Diyos ay totoo at tunay na mapapananigan natin, no, mapangahawakan natin yung salita ng ating Panginoong Diyos. Hindi lang ito basta sinabi sa atin, kundi ito ay pinagkakatiwalaan natin, no, pinagkakatiwalaan natin sapagkat itong salita nga ng ating Panginoong Diyos ay tunay na magiging sanggalan natin at tunay na mapapananigan natin sa lahat ng pagkakataon. Anong sabi sa awit 30 verse 5? Ang lahat ng salita ng Diyos ay mapananaligan at siya ang kanlungan ng mga nananalig sa Kanya. So tayo ay merong kanlungan, no? Pinacomfort tayo ng ating Panginoong Diyos sa pamamagitan ng Kanyang salita. Kaya kapatid, sa umagang ito yung nais ipaalala sa atin ng ating Panginoong Diyos. Nais niya na baunin natin sa ating pang-araw-araw na pamumuhay. Hindi man tayo magkita madalas physically, no, pero alam natin na kasama natin yung ating Panginoong Diyos na at all times, no, in all circumstances, in all situation, tayo ay safe sa presensya ng ating Panginoong Diyos. Tandaan natin kung ano ang ibig sabihin ng safe. Sabi, yung S daw, He is our security. No, secure tayo sa presensya ng ating Panginoong Diyos. Hindi na natin kailangang matakot, hindi na natin kailangang mangamba, hindi na natin kailangang mabalisa sapagkat tayo ay protektado ng ating Panginoong Diyos. At pangalawa, He is our armor, no, sa mga difficulties, trials, challenges na ating mararanasan sa ating mga buhay, sa pang-araw-araw ng ating mga buhay. Meron tayong armor, no, meron tayong covering. Sabi, meron tayong cover at ito yung salita ng ating Panginoong Diyos na lagi dapat natin isinasabuhay at lagi nating binabasa. At pangatlo, sabi, lagi nating tatandaan na yung ating Panginoong Diyos ay faithful, yung ating Panginoong Diyos ay laging tapat sa kanyang mga salita, lahat ng pangako niya ay ito ay kanyang tutuparin, ito ay kanyang tutukin sa bawat isa. At pang-apat, no, sabi, He is eternal. Yung ating Panginoong Diyos po ay walang hanggan. No, yung ating Panginoong Diyos po, hindi po limited ang kanyang habag, hindi po limited ang kanyang kalinga, hindi limited ang kanyang pagkanlong, hindi limited ang kanyang blessings, no, hindi limited yung security na matatamo natin sa ating Panginoong Diyos. Sabi, ito ay unlimited. Sabi, existing at all times. So, alam po natin na lagi pong nag-i-exist yung ating Panginoong Diyos. Kaya mga kapatid, patuloy tayong magpalakas sa presensya ng ating Panginoong Diyos. Patuloy tayong manangan sa salita ng ating Panginoong Diyos. Patuloy tayong magpatatag at magpalakas sa relasyon, magpalakas at magpalalim sa relasyon natin sa ating Panginoong Diyos. Kapatid, lagi mong tatandaan na tayong lahat ay safe sa presensya ng ating Panginoong Diyos. Tayong lahat ay umupo at nananahal. Panginoon, patuloy po kami nagpupuri at nagpapasalamat sa iyong dakilang pangalan, Panginoon. Tunay na karapat-dapat ka pong papurihan at karapat-dapat po taas ang pangalan, Panginoon, sa aming mga buhay, Panginoon, sapagkat ikaw ay mabuti at tapat, Panginoon, sa amin mula noon hanggang ngayon, Panginoon. Lord, salamat na sa umagang ito ay nahayag ang iyong salita, Panginoon. Lord, tunay nga na ito ay mapanghawakan namin, lagi namin baunin, Panginoon, sa aming pang-araw-araw na buhay, Panginoon, ang mga reminders mo, Panginoon, ang mga paalala mo sa amin, Panginoon. Lord, salamat sapagkat patuloy na meron kaming assurance na nagmumula sa iyo, Panginoon, na sa kabila ng hindi magandang sitwasyon na nararanasan namin sa aming buhay, Panginoon. Tunay na kami ay palagi pong safe, palagi pong ligtas sa iyong presensya. Tunay na kami ay lagi mong lulukuban ng malaway na pakpak. Tunay na lagi mo kami gayakapin, Panginoon. Tunay na lagi mo kami kakandungin. Tunay na lagi mo kami aambulin, Panginoon, sa panahon na kailangan namin, Panginoon, ng kami. Salamat, Panginoon, sapagkat tunay na kami ay lagi mong kinukupko, Panginoon. Lord, patuloy ko po itinadalangin na patuloy mo po kami samahan palagi sa aming pang-araw-araw na pamumuhay, Panginoon. Yes, Lord, hindi po namin kayang
labanan, Panginoon, ng sariling lakas ng namin, Panginoon, ng aming mga trials, ang aming mga challenges, difficulties na mararanasan, Panginoon, sa aming mga buhay, Panginoon. Hindi po namin ito kaya ng kami lang, Panginoon. Kailangan po namin ng tulong, kailangan po namin ng iyong presensya, Panginoon. Kaya patuloy po kong hinihingi, patuloy pong samahan ng bawat isa, Panginoon, sa aming pang-araw-araw na buhay, Panginoon. At Lord, buhay patuloy na tulungan na naging malalim at naging matatag, Panginoon, ang aming pananampalataya sa iyo, Panginoon. Lord, salamat na alam namin sa kabila ng pandemic na ito, Panginoon, kami ay safe at patuloy mong pinapalakas ang aming mga pangangabalan, Panginoon. Salamat at tulungan mo kami, Panginoon, na ang buhay namin, Panginoon, ang lakas namin, Panginoon, ay tunay na magamit namin, Panginoon, para sa kapurihan at kaluguran ng dakilang Panginoon, Panginoon. Salamat po sa iyong kabutihan, salamat sa iyong salita, Panginoon. Ano po, ang siyang bahala sa bawat isa, Panginoon, ang mga aming mga gawain ay sa ito na itinataas at pinagkakabilan, Panginoon. Lahat ng inyong dalangin ko, ang may salamat at ang babat at iwalis tayong pangalan ng Panginoon Jesus. Amen. Salamat sa salita ng ating Diyos na ating napakinggan sa umagang ito at naway tumimo nga po ito hindi lamang sa ating mga isipan, ngunit maging sa ating mga puso at naway maisagawa natin ito sa ating araw-araw na pamumuhay. Ngayon naman po pagtatapos tayo sa ating gawain sa umagang ito at ang closing prayer po ay binibigay ko kay Sister Jules. Ay po ay patuloy na pamamit sa atin ng Diyos. Ngayon po ay pahinga sa presensya ng Diyos, naming makapangyarihan sa lahat, maraming salamat Panginoon sa iyong kabutihan. Patuloy ang aming pagsamba at pagpupuri sa iyong dakilang pangalan. Panginoon, maraming salamat sa araw na ito na
ginabayan niyo po ang bawat isa sa aming ginawang pagsamba at pagpupuri. Maraming salamat, Panginoon, sa mensahe na aming napakinggan at sa gawain po namin na naging matagumpay sa araw na ito. Panginoon, nawa i-bless niyo po ang bawat isa sa natitirang oras sa buong maghapon na ito. Panginoon, patuloy niyo po kaming samahan at gabayan. Panginoon, dinadalangin po namin na ang mga gagawin po namin ay nawa samahan niyo po kami at kami ay maging matagumpay muli, Panginoon, sa iyong pangalan. At dinadalangin din po namin, Panginoon, ang aming kapaligiran. Maraming salamat, Panginoon, dahil kahit ganito ang nangyayari, Panginoon, alam po namin na may pag-asa, Panginoon, na magbabago ang takbo ng mundong ito, Panginoon. Kami ay magkakaroon ng pag-asa sa iyo, Panginoon, at makakabalik kami sa normal, Panginoon. Ganun din ang aming gawain. Makakabalik kami, Panginoon, sa gawain namin sa loob ng iyong templo, Panginoon. Maraming salamat, Panginoon, sa mensahe na patuloy mong pinapaalala sa amin na kami ay laging ligtas sa piling mo, Panginoon. Kung kami aasa sa iyo, Panginoon, ay walang imposible, Panginoon. Maraming salamat sa iyo, Panginoon. Dinadalayan ko rin po, Panginoon, ang aming pastor. Ingatan niyo po siya, Panginoon. Patuloy na kagalingan ng kanyang pisikal na katawan, Panginoon, ang aming hiling. At ganoon din ang kanyang isipan, Panginoon, ang kanyang emosyonal na kalagayan. Patuloy mo siyang palakasin, Panginoon. At ang buong miyembro po, Panginoon, ng MCJC, bagamat kami hiwa-hiwalay sa mga oras na ito, Panginoon, ano po namin na kami nagkakaisa at patuloy kaming sumasamba sa iyo, Panginoon. Itinataas namin ang iyong dakilang pangalan. Nawa sa susunod na panahon, sa nalalapit na panahon, Panginoon, kami muli magkasama-sama na aawit sa iyo, pagpupuri, aawit sa iyong dakilang pangalan, Panginoon. Maraming salamat, Panginoon, sa iyong kabutihan sa buhay ng bawat isa. Ito ang aming samo at dalangin sa tayong pangalan ni Jesus. Amen. Ang pagpapala ng Panginoon Kristo, ang pag-ibig ng Diyos, at ang pakipag-isa ng Espiritu Santo ay sumating lahat, humayo tayong mapayapa.